natin ngayon, okay, eto, pag-usapan natin 'to. Magandang araw sa inyo. Ah, si Yorme. Throwback lang natin ano ho. Kasi kandidato siya sa Manila. Palagay ko dapat malaman ito ng Manila. Ano ba naging epekto nito sa inyo, ng pinaggagawa niya noon? Kasi ang nakita ko lang talaga sa mga nakaraan kong mga Cali survey sa kanila even prior to submission of COC, talaga napakalakas naman ni Yorme sa mga taga Manila. Ibang lugar pa napuntahan ko. However, ang tanong mga inanok sa kanila na solicit ko, nagkakaisa lang sila because of ayuda. Hindi kami pinabayaan ni Yorme. Alam nyo, hindi ho po pwedeng ganun lang na na puro na lamang tayo sa ayuda. Sabi nga nila, di ba? So, ngayong wala hong dahilan para mag-ayuda, what do you think? Anong gagawin sa inyo ni Yorme? Anong gagawin ni Yorme sa Manila? Di ba? Kasi nga nakapagtataka, again, bakit hindi nagsenador? Samantalang napakalaki ang tsansa na manalo talaga siya. Ngayon, sa pagkalkal ko na naman kanina, dahil nakakita nga ako ng post, itong building na yan ng PNB, PNB Escolta, Manila. Nung ako'y nag-aaral noon sa UE, so, kaya alam ko matunog yang City College of Manila, at diyan po 'yun nakapwesto dati, no? Ngayon, napag-alaman ko, walang joke, naibenta pala yan ni Isko Moreno. Yan. So ito yung City College of Manila. Etong building na ito, isa to sa mga tinuturing na na parang bahagi na ng kasaysayan kasi anak yata ni Luna yung designer nito. Yan. So ito dati yung unang-unang pinaka head office ng PNB. Yan. And then kalauna nung na-privatize na ang Philippine National Bank, ay lumipat sila sa kanilang opisina ngayon, yung head office nila doon po sa PAL. Kasi nga parehong pag-aari ni Lucio Tan eh. So ngayon, eto yung nakita ko sa GMA News 10. Sabi rito ni si Bagatsing ito Sabi niya, yung una, ako'y na-shock nung malaman kong meron palang pera ang ating lungsod na 44 billion. Diba? Bakit mangungutang pa ng 25 billion? Bakit ibibenta pa ang Divisoria Market sa halagang 1.5 billion? Tapos ito yung karugtong. Bakit pa ibibenta yung mga ibang asset ng lungsod katulad ng City College of Manila sa may Escolta? So naalala ko noon yung City College of Manila na yan, CCM. Meron kami kasing kaibigan, yung kaibigan kong abogado na sa Canada, ang kanyang pinsang buo na nakatira sa kanila noon, dyan ho nag-aaral sa CCM. So hanap, kalkal tayo hanggang sa eto. Nabenta niya nga po talaga yung property. Ang nakabili po, eto. First Elite Investments Limited. Yan. Ito yung pinakamalaki. Foreigner po yan 40% yung pag-aari. And then, 60% Filipino. Mga Filipino-Chinese, Alex Chua. Kaya natin yung ibang nito, laman. Oops. Yan. Oops, ayun. Ito, Alex Chua, George Chua. Okay. So, yan. Ito lang nakita ko na So, nabenta nga ho pala talaga. Ngayon, yan hong eskwelahan na nailagay dyan. Kung kilala nyo yung dating Manila Mayor, si Alfredo Lim. Yan. Yan si Lim. Siya yung nag-establish pala nitong City College of Manila. Ito ngayong yung City Ordinance 788-85 nila. Okay? Tapos, eto rin. Etong Dos Portos na to, napakomento rin ito sa kanila, dyan kay Isko. Kasi nga, nabalitaan nila yung mga pagbibenta na
na pinagagawa ni Isko. Ay nako, sabi ko, yari. Pati kabilang na nga ho yung City College of Manila. Ito. Yun na ang mamimili ng property, hindi Oo. kayo ang magbebenta ng lupa. Tama, 'di ba? Dapat po nga kasi ang gobyerno, kayo yung mamimili ng property. Asset 'yan eh. 'Di ba? Asset 'yan. Tapos yung nangyari, binibenta. Ang dahilan lang naman kasi rito ng pagbenta is because of the pandemic. Ako hindi ko issue kung saan napunta yung pera, ninakaw ba o binulsa, sabi ng iba. Hindi, walang pakialam doon. Hindi naman ako taga Manila eh. Ang issue ko rito is, galit ho kasi ako talaga sa mga taga-gobyerno na nagdi-dispose ng mga government-owned and controlled corporations, ng mga government assets. Okay? Ayaw na ayaw ko ho talaga yan. Lalo na LGU, ang national government ang aalalay sa inyo. So what is the reason behind? What's the rationale para ibenta yung mga properties? Mga kapatid, let me ask you, buong bansa natin dumaan tayo ng pandemic, including yung mga mahihirap na mga lungsod na dito, mahihirap na mga munisipyo. Ang tanong, sino o anong LGU pa ang nagbenta ng kanilang mga assets katulad nito? Ng Maynila. Bakit? Hindi Meron ka bang kilala na nagbebenta ng Hindi ninyo hindi na mangyayari yung ginawa nung nauna sa inyo na ipinagbebenta ang napakarami. Ang dami pala niyan, kumbachero. Nakuha ko itong listahan. Ha? Eto, may Divisoria, Yun sa Sold. mall. Harrison Plaza, Paco Public Sa Market, plaza, yung tabi ng Century. ng Century. Oo. Paco Public Market, Aha. City College of Manila, Aha. Kirikada Fire Station. Nako, sa likod nila Mami Peng yan. Yan, Kirikada Fire Station. Di ba? City College of Manila, nabanggit nila rin dito. Yun ay nakakayamot eh. Di ba? Bakit ganun? Kailangan ninyong ibenta yan. Tapos naalala ko pa, ang palusot na lang nila lagi dyan etong mga BBM vloggers na kumontra sa kanya. Kami yung may gawa ng mga issues na yan na nababato sa kanya. Hindi. Kasi nagkataon, ginawa naman niya kasi talaga yan eh. May may tawag diyan sa klase ng mga properties na yan eh. Ano bang tawag dito sa sa properties na yan? Patrimonial properties. Ang patrimonial properties po, ito katulad nga nitong PNB building na to na nabenta rin niya noon. Ito ho ay ang private property. Okay? Ito ang private property ng gobyerno. 'Yon. Okay, so akala ko nga nung una kapag gobyerno public lahat, hindi ho. Ito ang kanilang private property. Na kung tutuusin, ano bang mapapakinabangan dyan? Kasi noong 2015, nasunog ito eh. Tapos tuluyan na ngang ipinagiba ni ERAP dahil na-condemn na yung building. Samantalang, yung iba naman sinasabi na baka pwede pang ma-remedyohan, ma-retrofit pa yan. Katulad nitong recent na nasunog yung PhilPost, di ba? Yung post office na yan. So, kalkal ako doon sa FB ng Philippine National Bank talaga. Ito nga nakita ko 8 years ago, sabi niya teka. Yung ito yung nasunog Yan, haba pala ng building na yun, ang laki. Ngayon, wala na ground, na talaga yan. Bakanting lote na yan. Benta niya. Sabi nung iba na may mga memories dito. Thanks PNB sa mga masasayang araw. Paligid mo dyan sa Escolta, Panay Chibugan at Friday Gimikan. Itong isa naman sa basement ng office namin. EDMD Boys, 1991 to 1994. Itong isa naman. Ang PNB at Allied ay isa, please reply. Hindi, magkaiba sila. Pero isa may-ari. Ang office, malapit, bababa, di ba? And dahil may PNB na bago buhay namin, mabuhay po kayo. Yung mga may sentimental value sa mga tao. Ayan Did you know this was what PNB Escolta looked like back in 1988? Bang ganda dati. Sabi niya, I was a field banker. Diba? Nandun yan, lahat yan sa website nila.
Pintuan ng City College of Manila noon. Lana, di ba na? So, ito yung post office. Dito lang ho yan sa tapat. Ito yung pinaayos yan nila FL. Hanggang dun sa may bagong tulay na donasyon ng China kay Duterte. Ito ang Jones Bridge. So, ito siya nandito. Nakikita yan dyan dati. Diba? Lungkot lang na ang dami pala niyang mga properties. Yeah, that's correct, Elvira Flores. Landmark yan sa Manila. Yung PNB. PNB building. Sayang, di ba? Kasi sa akin lang bakit ito bibenta? Dahil may pandemic, may pangangailangan. Ngayon, may pangangailangan, wala na bang ibang paraan? Ito na ba yung, na-maximize mo na ba ang lahat ng pwedeng gawin? Mapagkukunan ng resources? And take note mga kapatid, yun pong mga pinamigay na mga ayuda, mga pagkain, ito po ay kinukuha pa nga nila yan sa DSWD. At akala ko nga dati na bumibili siya ng mga pamigay niya sa mga tao, akala ko dati, ito ay galing sa kanyang bulsa, out of pocket. Anak ng tutyang. Kaya naman pala. 'Di ba? Kasi meron siyang mga biniling mga vaccines noon na napakamahal, yung may kasama na. Kasi kapag ka ikaw ay na-treat, na undergo ka ng treatment tungkol diyan sa pandemic, sa COVID, pati ho dialysis mo, dialysis i-cover noon kasi yung dugo mo nga, 'di ba? Lilinisin niya lahat-lahat. Meron siyang gamot na binili noon, napakamahal. Okay rin naman 'yon. 'Di ba? Okay rin naman 'yon. Pero I don't think na kinakailangan magbenta ka ng napakaraming mga properties. Ako, magwawala si Mayora Peng yan ng Selda 14. Nako, yan lang, 'di ba? So mga taga Maynila, tanungin niyo anong dahilan bakit ka bumalik dito para mag-mayor? Wag yung dahilan lang ninyo ay hindi niya kami pinabayaan ng pandemic. Hindi yung tamang dahilan 'Di ba? Tama naman po na hindi niya kayo pabayaan dahil binabayaran niyo siya sa kanya through your taxes. 'Di ba? Pero titingnan natin, anong ginawa mo dati? Anong ginawa mo nung ikaw nakapwesto? Anong gagawin mo ngayon? Ay nako. Ganun na nga ho talaga yan. Pagka mga ganyang sinusunog ho talaga